naka-student visa na nasa Australia, sa mga nasa Pilipinas po at saan mang sulok ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. Kabababa ko lang sa tren, papunta ako sa bahay ng kapatid ko kasi iniwan ko yung anak ko kanina doon. Susunduin ko na siya at uwi na din kami. 4 p.m. na po dito. Gusto ko lang pag-usapan naman natin ngayon kasi kagaya ko, nasa last semester na po ako ng aking 2-year program sa university. So ano bang nangyayari pag ganitong last term na? Ayun, unang ma-notice mo ay bumaba na ang bilang ng mga estudyante. Opo. Sa case ko po na kumukuha ng MPA or Masters of Professional Accounting, nag-umpisa po kami na madami nung first term. Then, second term, madami pa rin po kami. Then, by third term, yun, kumonti na kasi habang tumatagal, although nakakapag-adjust ka na, mas humihirap na po yung mga subjects. And then, by that time, syempre nagkaroon ka na ng idea tungkol dito sa bansang ito at kung may long-term goal ka, so by that time may mga changes or kumbaga realignment sa unang rason kung bakit ka nagpunta dito sa Australia. Bagamat naka-student visa po, may iba-iba po ring circumstances na po pwedeng magbago. So yung iba kung nahirapan na sa mga subjects, nag-shift na sila from masters to diploma or certificate. Tingin ko may mga ganun po. May iba umuwi na sa home country. Siguro ayoko pong mag-speculate. May kanya-kanya pong reason, personal reasons ang bawat isa. So ako, nanatili sapagkat gusto ko tapusin talaga yung masters ko. Kumbaga, walang urungan. At least kasi pag natapos is win pa rin. Kumbaga, regardless kung magstay ka or umuwi ka sa bansa, is panalo ka pa rin sa education. Sinasabi ko po na no one can take that away from you. So bukod sa bilang ng mga estudyante na kumonte, may mga nagsipag-transfer kasi nung nandito na sila sa Australia, napag-alaman na may almost 4,000 plus difference sa tuition fees namin from university against sa mga colleges. Yun. May aso, takot ako sa aso. Ituloy natin. May malaking aso. Ewan ko kung mahagip pa ng camera natin. Takot na takot talaga ako sa aso. Grabe, kasi nagkaroon ako ng experience dati na hinabol ako ng aso nung nasa Taguig ako at napaakyat ako sa taas sa bubungan ng jeep. Ganon yung kaya takot na takot ako pag may nakikita akong aso. Yung mga nasa ganyang sa halba, naglalakad sa kalye, sa mga bahay, ganyan. Ayun, so yun, may mga ganong circumstances noon nung nandito na nga. Katulad yun, may na-compare na isang college malapit sa city na almost 4,500 ata ang difference. So, madaming lumipat nun. Or yung iba is nag-shift ng course from accounting to nursing. So, childcare educator, iba-iba po. Kasi siguro nag-iba yung goal nila nung nandito na sila. Kaya, maganda rin talagang magpunta ka dito kung may plan ka in the future para makita mo. Iba po kasi yung nandito ka mismo sa lugar at maranasan mo kumpara sa mga naririnig lang po natin or napapanood natin kasi iba-iba po tayo ng sitwasyon at circumstances sa buhay. Kaya maigi po na nandito and dito ka na po magde-decide kung anong gusto in the future. So, ngayon, yon, ang konti-konti na lang namin sa klase kasi isa pa, towards the end ng semester is meron na kaming placement or kung hindi ka magpa-placement, mag-elective ka. Katulad ko, hindi ako nag-placement. Ang placement kasi almost every day kang occupied sa school activities, which is yung school activities is parang 4 days sa amin. 4 days kang nasa
OJT, on the job training tawag sa atin. Then may one day na pupunta ka sa university and you meet with the lecturer or yung coordinator. Then ako, since may work experience na rin ako, hindi ko na po pinili ang mag-placement. So, kumuha po ako ng electives at ngayon ang electives ko ay financial data analytics na ang hirap. Pakiramdam ko parang programming siya. Nahirapan ako. And then, yung isa is forensic accounting. Something that interests me. Kung mag-change or shift ako ng career is pwede ko siyang magamit. So, yun yung electives ko. Yan yung last semester. Then, isang good news is nabayaran ko na rin po yung tuition fees ko ngayong term. At, diba? God is really good. He provides. For the past ilang months namin dito sa Australia is akala ko naman paano ba namin mababayaran itong fees na napakalaki. Pero yun nga, God provides. So, natapos namin. Yun, so, ngayon is school, trabaho, and taking some time na makapag-focus din sa anak ko. So, yun naman yung update ko. See ya, my husband.